Bakit nga ba kailangan ng helicopter sa pangingisda sa Pacific Ocean? Marami po nagko-comment at nagtatanong bakit daw mangingisda lang kami, may helicopter pa kami sa aming barko. So ayan po ang ating tatalakayin sa ating vlog ngayon para sa ganon maliwanagan ang ating mga kasimangisda, ang ating followers, ang ating subscribers sa kung ano ang purpose ng helicopter sa pangingisda dito sa Pacific Ocean. Stay tuned mga kasimangisda para malaman nyo kung ano ang purpose nito. Yan nga po at lumilipad na po ulit ang ating eye in the sky na si Eagle. Ayan. Ang ating helicopter po ay si Eagle. Yan ang kanyang call sign. So sasagutin ko po sa inyo mga kasimangisda, bakit kailangan natin ng helicopter sa pangingisda dito sa Pacific Ocean. Guys, sa dami po o sa laki po ng area ng Pacific Ocean, napakahirap pong maghanap ng isda dito. Kailangan nyo po talaga ng helicopter or tuna spotter na sa ganon, mas makakita tayo ng maraming isda, guys. So, hindi po sapat yung radar lamang ng barko sa paghahanap ng isda. Marami pong ginagamit dito mga equipments na para ma-detect kung saan may isda. Pero, as per experience po at sa kalakaran dito sa pangingisda sa Pacific Ocean, maraming dumadayo dito ng mga iba't ibang bansa, malalaking barko mula Taiwan, China, Korea, Japan, US, Philippines na mga kasimangisda, iba't ibang kumpanya nandito. Halos lahat po ng barko nilang malalaki dito ay may helicopter. So yun po ang naging basis din natin ng ating kumpanya upang magkaroon din tayo ng helicopter sa ating pangingisda. So napakalaking tulong po nito sa paghahanap. May nagtanong, bakit daw po hindi drone? Ayan, magandang tanong din po yan mga kasimangisda. Kasi kung drone po, limited lang ang range ng pwedeng makita ng drone natin. Samantalang kung helicopter po, inaabot po kami ng 60 to 70 nautical miles mula sa ating barko sa paghahanap ng isda, which is actual na makikita ng piloto at ng tuna spotter ang galawan at ang volume ng isda, ang actual na nakikita, at ito ay nai-report sa ating barko. So sa nakikita nyo guys, ngayon pumuporma ng ating motherboat na si Regine, na pinamumunuan niya ng ating fishing master na si Cap Tony Dilara mula sa Occidental Mindoro, isang mangyan guys. Ayan. So umiikot tayo dyan para ma-monitor natin ang galaw ng isda. At the same time, masabi natin sa kanya kung nasaan, kung malaki ba yung grupo ng isda, anong movement nito, kung malalim baga. Ito naman po ay nakikita niya rin sa kanyang sonar na ginagamit. Ang sonar po ay ginagamit sa pag-detect ng isda sa ilalim ng dagat, para malaman kung gaano kalalim, gaano karami, ano ang distansya, ano ang speed, at ano ang direksyon. Sa pagkakataong yan guys, excuse me, umarya na po ang ating motherboat na si Regine. Nalaglag na po yung kanyang main skip. So sa actual nyo po makikita ngayon yung actual na aryada mula sa aerial view dito sa helicopter. So medyo lumubog po yung ating inaryahang isda, kaya nga po talagang bukod po sa helicopter, may sonar tayong ginagamit dyan. So yan po ay talaga namomonitor ng ating fishing master, na didiskartehan niya yan kung paano niya huhuliin ng isda. Ayan. May mga pumipitik-pitik dyan, pero lumubog dyan guys. Ang nakikita nyo kanina, na pumuputi-puti kanina guys, ay purong tuna po yun guys. Purong tuna yung ating inarihan sa ngayon. Kaya, ayan, patuloy siyang umiikot, pero wala kayong nakikitang isda na inarihan niya. Lumubog po guys. Yun po ang medyo minsan masaklap po pagka ang isda ay lumubog. Pero ang kagandahan po guys, pagka tuna ang inyong inaarihan, pag lumubog po yan doon sa kung saan siya lumubog, halos nandun lang siya lumalalim. Hindi siya masyadong dumidistansya. Kasi
may mga pagkain po yan dyan sa ilalim na siya nilang inaantabayanan. So ngayon, nakikita rin po sa ating sonar ang mga pagkain nila. May indications po yan na namumula doon sa ating sonar. Kaya kahit ganyan paman po ang nangyari na wala kayong nakikita na pumuputing isda dyan, na usually nakikita nyo sa aking mga vlog, ay patuloy din po na monitor yan ating fishing master through sonar nga po. Ayan. So bakit nga ba? Ano nga bang purpose? So yun nga po, maghanap ng isda. Yun po ang trabaho ko bilang isang tuna spotter or helicopter pilot dito sa fishing boat. May nagsasabi, bakit daw hindi ako tumutulong sa paglalambat? Bakit daw ako puro video? Pero ito po, uulitin ko lang po sa ating mga bago lamang followers tsaka subscribers na ako po ay hindi ordinaryong mangingisda. Ako po ang piloto ng helicopter na inyong nakikita ngayon. Ako po ang naghahanap ng isda or sinasabi nating tuna spotter, tuna pilot guys. Ayan. So ngayon bumaba na nga tayo dyan dahil lumubog nga siya, pero pagbaba natin yan dapat may distansya. Hindi natin pwedeng tutukan or lapitan yung area kung saan mismo bumaba or lumubog ang isda, correction, kung saan lumubog ang isda, kasi mas lalong lalalim yon. At the same time baka sumisid palabas. Pero sa pagkakataong yan guys, yan po ang isa sa purpose ng helicopter. Nagbubulabog po guys, nagbubulabog ng isda para hindi makatakas ang isda, maharangan natin. Lalo na kung nakikita nyo dyan sa mga aking mga previous vlogs na hinaharangan natin yung isda na huwag makalabas sa lambat. Kasi once yun po ay nakalabas, kawawa po tayo. Malaki po ang gastos dito. Kita nyo naman, ang laki ng barko natin. Tapos may helicopter pa tayo. Tapos napakalaki po ng binabayaran sa mga permit, mga license, and everything po. So ito po yung commercial fishing, international commercial fishing sa tuna boat po kami. Ayan guys. So balik po tayo dun sa bakit nga ba. So ayan nga po, nakita nyo na. So sa aerial view lang, malaking tulong na po yun na may helicopter na sumusubaybay sa isda. Halimbawa, maraming grupo po ng isda dyan sa ating area, nakakapamili po tayo ng mas magandang grupo or may quality, may volume guys. Lalo na kung malimit lumutang. Ibig sabihin, marami silang kinakain. So, once na tumalikod ng barko, basin na yan, mga yan, nakapwesto na. So, pagka lumubog yung isda, kung may helicopter ka sa taas na nagmo-monitor sa ilang grupo pa dyan, pwede pa rin tumbukin yung mga grupo ng isda, which is kahit nasa distansya. Yun nga po talaga ang nagagawa namin bilang isang tuna spotter. Nagpi-feed po kami ng information sa ating fishing master nang sa ganon makapag-decide siya kung kailangan niya bang arihan to or mamili pa tayo ng ibang grupo. Ayan po guys. Ano pa ba? Kung drone naman po, talagang sinasabi ko, limited lang po. Kasi hindi ko masabi kung ilan ang maximum range ng drone kung gagamitin yan. Kasi kung sa helicopter, talagang kitang-kita po ng piloto at saka ng spotter. Kahit ibon-ibon pa lang ang nakikita sa karagatan, may possibility na may isda doon guys. Yan naman po, bago tayo lumipad ay chinecheck muna natin sa ating radar kung may spot ng ibon. Kaya nga po doon sa isang plug natin, may sinabi po ako doon na ibon is the key. Sabihin, kung saan maraming ibon, may possibility na may lulutang ng isda. Kasi kung nasan ang ibon, nandoon yung kinakain nilang dilis. Kung nasan po yung maraming dilis, nandoon po yung mga tuna at mga gulyasan na ating hinahanap guys. So kaya sa radar pa lang po before ako lumipad, chinecheck ko na po yung mga position ng ibon. Nang sa ganon, tutumbukin na lang po natin yon, lilipa rin natin papunta doon. At the same time, once nakakita tayo, kasi pag nasa taas kayo guys at nasa altitude kayo ng mga 1,500 to 2,000 feet, makikita nyo na yung isda
with a range of 10 to 15 nautical miles away from your position, makikita mo kung malaki yung grupo. Once na may nangitim, may namuti, may guhit-guhit, may alon-alon, yun po ay isda, makikita sa yun sa taas. So, yun po talaga ang malaking tulong ng ating helicopter. Dahil pagka dyan lang po kayo sa lookout or sa crew nest ng barko, abot lang po sa ng mga siguro mga 5 to 7 nautical miles, makikita yung grupo ng isda. Eh kung sa helicopter po, 10 to 15 nautical miles, kung talagang malaking isda, kitang-kita na yung yan. Lalo-lalo na kung kayo ay mataas at maganda ang panahon, maganda ang visibility, mainit, walang hangin. So, ganun po guys. Ayan, pasulubong na po ang ating si Red Robin. Ayan, ang ganda-ganda po ni Red Robin guys. So, ito po ay ilang buwan pa lang po dito sa fishing ground, sa Pacific Ocean po kami guys ha. So sa bago lang po sa ating Facebook page, tsaka sa YouTube channel, ayan po ang trabaho ng helicopter. So pagkaganyan po mga pagkakataon, dyan na po tayo pumupwesto sa may tustusan kung saan wala na pong lambat dyan guys. Puro kable na lamang po yan. Kaya kailangan natin maprotektahan ang side na yan na hindi makasugod ang isda dyan. Kasi once na pumunta po dyan ng isda, ay wala na pong harang dyan na lambat. Kaya ang ginagawa po talaga, dyan po sa tustusan, nagbubulabog ang helicopter at ang ating mga baboy-baboy, yung pass boat natin na tatlo dyan. Kung may nakikita kayo ngayon dyan, sa gilid ko yung kulay green, yan po yung sinner dye. Kung sa kwan, yan po yung tina or pantakot sa isda para hindi sila sumugod dyan. Dahil habang umaarya po sila, pagka yan po ay inihaga sa tubig, nagkukulay green po yan. Originally, it is a powder na kulay orange, and then pag nabasa po ng tubig, nagiging kulay green. So, yan po ay nabanggit ko na rin po sa ating mga previous vlogs. Inaulit ko lamang po para sa mga baguhan natin na followers tsaka subscribers sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Shoutout po sa ating 330,000 followers and counting sa Facebook page, and almost 24,000 na rin po tayo sa ating YouTube channel. So ayan po, nasa tustusan tayo, malapit na rin po yan na tayong bumaba dyan mamaya ng konti. So yun po, sinagot ko lamang po kung bakit may helicopter ang barko, mangingisda lamang daw po kami. So talagang lamang daw kami ha. Joke lamang po. So mayroon po mga ganong comment. So gusto ko lang po maliwanagan sila na sa ganon magka-idea sila kung bakit may ganitong equipment kaming ginagamit. Napaka high-tech po ng pangingisda dito sa Pacific Ocean. Sari-saring nationality po talaga ang pumupunta dito at dumadayo, namumuhunan sila dito ng malaki, dolyares po talaga ang gastos, pero ganon din naman po sa kita. May time na wala, may time na meron. So, bawi-bawi gastos din po pag may time guys. So, ayan, tuloy-tuloy tayo sa pagbubulabog na sa ganon ay kahit wala tayong nakikita dyan, malaking tulong po yan na hindi pumunta ang isda dyan. So, yan nga po ang trabaho ko bilang isang tuna pilot or tuna spotter dito sa Pacific Ocean. Pacific Tuna Fishing kami guys. So ayan. So marami po nagtatanong niya, kaya siningit ko na lang din po dito sa ating vlog. It so happened na lumipad po ako. So at least kahit pa paano nagka-idea kayo at nakita nyo kung ano ang ginagawa ng helicopter. Ano ang purpose nito. So, maraming salamat po. Patuloy nyo pong panoorin, subaybayan hanggang dulo guys. Marami po tayong mga videos na coming soon guys. For editing pa lang tayo, kaya stay tuned mga kasimangista. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless everyone. Ingat po kayo dyan. Ayan po.
Good afternoon mga kasimangista. Ito nga po yung ating second set ngayong araw. Ngayon ay alas 4:20 na ng hapon dito sa Pacific Ocean. Ito yung ating binubulabog kanina guys nang tayo lumipad. So ilang grupo yung nakita natin dito. At narihan natin yung isa. Thankfully kasi thankful dahil meron nakikita sa sonar at may kumawan pa rin sa loob. Yung nagpakita kanina, pero konti lang yung nagpakita. So, alam natin mamaya kung gaano karami yung nasa ilalim kasi sa sonar, kasi maraming dilis to kaninang umarya tayo. Sabi ko nga, sa mga nakaraang video natin, ang isda pagka sa sonar, minsan makapal yung dilis, kaya hindi mo rin talaga masasabing accurate kagad yung sinasabi. Dahil sumasama yung isda sa dilis, kaya malaking tingnan siya. So ayan, at kalalanding lang natin guys at power block na sila. So lumipad tayo ng 2 oras para tayo ay makakita ng isda. At nang sa ganun nagbulabog din kami kanina kasi kailangan dahil malawak yung isda. Medyo kumalat. Kanina nga lang paglubog, pag-arya, lumubog ka agad. So anong nangyari, ayan, kailangan namin magbulabog at kahit paano makatulong. Pero pagbaba ko, nakita ko naman may pumisik na ilang pirasong tuna. So malaman natin kung may mga kasamahan tayo dito sa loob ng ating lampan. Ganun guys, wala kasiguruhan minsan. At talagang pagka ganito ang sitwasyon, ay salamat tayo dahil may nakikita pa rin naman sa sonar. So, at ano pa lang nila ng power block ngayon, eto, at nagbibira pa sila. So antay-antay tayo dito, baka may makikita tayong kumakawan o mamumuti dito sa loob ng lambat. Dahil meron naman tayong nakita kanina. Sana may kasamahan pa. Stay tuned lang mga kasimangis bago lang po sa ating mga followers at subscribers. Ganito po ang buhay ng mga simangis dito sa Pacific Ocean. Kami po ang nanguhuli ng inyong kinakaing dilatang tuna. Diyan po dinideliver sa Jensen o sa Pilipinas ang mostly naming nahuhuli. At worldwide delivery kami guys, kung saan mga kaning, kung saan nagpo-produce ng canned tuna, doon natin dinadala ang ating mga hinuhuling isda. So for the meantime, pahinga muna tayo guys at katatapos ko lang, kalalanding ko lang. At sa mga nagtatanong, ako nga po ang inyong kasimang isda, ako po ang piloto ng helicopter, ako ang naghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean. So ayan po muna for the meantime at busy pa sila. Ayan. So, ganyan po ang pagpapatas ng lambat natin dito. Dahil sa lambat na ito, kumikit kumulang sa 1 kilometro ang haba. May lalim siya na 200 to 300 meters sa lalim. Ayan po ang ating main winch na bumigira ng ating kable para mapalalim ang ating lambat. Nang sa ganon, masakop natin yung isda. Ayan. Mabago lang po. Tapos ito po ang ating mga paboy-baboy, mga skip. Yan po naghihila ng ating lambat para mas mapabilis lang pagpa-power block kung saan ayan po ang ating power block. So mag-iikot na yan. So para mahila yung ating lambat at may patas ng maayos. Ayan guys, medyo maingay. Stay tuned mga kasamang isa para malaman natin kung gano'ng karami ang ating nahuli ngayong araw. Second set natin, kanina naka 27 tons tayo, so not bad. Bawi gastos guys, sa laki nga ng gastos ng kumpanya dito, so kahit pa konti-konti may nahuhuli tayo kaysa sa wala guys. Dahil dito, pag naipon naman yang tunilada na yan, kahit pa paano makakabawi ang kumpanya sa gastos. Malaking gastos po talaga dito na binabayaran. So naipaliwanag ko naman po yan sa ating mga previous vlogs, kaya thank you po sa pagsubaybay ulit. Hintayin natin, makita natin yung mga isda mamaya pag sinalok na. Thank you mga kasimang isda. Maambon na guys. Medyo padilim na rin dito sa area. Ito yung ating last set for today. Nakakadalawang set tayo ngayong araw. 2 beses din tayong lumipad guys. 2 beses tayo naghanap ng isda. Marami naman tayo nakikita ng isda guys, pero lubog litaw. Mahirap pa hulihin yung ganong lubog litaw kasi pag lubog nila, mahirap na yung masakop ng ating lambat. Dahil pag lumubog yan, mas mabilis sila nakakapalalim. Maring hindi yan
masakop o maabot ng baon or ng lalim ng ating lambat. Kaya it's better na pagka umaarya ay laging nasa ibabaw ang isda o namumuti sila, yung kumakain sila. So ngayon, ayan, may nakita naman tayo dito ng mga pumupitik-pitik kanina sa loob na mga tuna, yellowfin. So, may tinuhog na rin dyan na para sa pag-portion natin. Ayan, yung o-ring na yan, yung bilog na stainless na yan, sabihin may huli tayo. So, hindi nga lang natin masabi sa ngayon dahil sabi ko nga, napakadami ng dilis ng inaaryahan nating isda dito na ay sumasama sa indication sa sonar or sa fish finder. Kaya minsan hindi masabi ng ating mga operators kung isda ba yun dahil purang-pula sila sa sonar or sa fish finder. So mamaya malalaman natin yan to double check ng ating diver guys. So ngayon medyo umaambon-ambon na dito ngayon. Ayan, pangit ang weather. Ang oras ngayon ay nasa 5:20 na ng hapon. So pagka ganito, maiksi na yung lambat. Medyo buka na naman ang ating skip boat dito para hindi tuminga yung isda dahil magdidilim na. Once dumilim, nababangga na yung isda sa ating lambat, tumitinga sila. So pag tuminga sila, talaga nadudurog sila pagdaan sa power block. So yung kulay, yung bilog na umiikot na siyang bumibira ng ating lambat pakyat para ito ay may patas ng ating mga kasimahang isda. So pagka ganitong pagkakataon na medyo makipot-kupot na, dapat ibinubuka na yan dahil pag bumangga nga yung yellowfin or yung ating gulyasan na tinatawag or skipjack sa English ay namamatay kaagad. Pagka namatay yon, titinga na yan dyan sa ating lambat, sayang naman, matudurog lang siya, hindi rin mapapakinabangan. Bad quality na yon. Hindi na yung quality, hindi na yun ang pwede pang ilagay natin sa kaning natin. Ang kinukuha lang natin sa kanin yung mga good quality na isda. Ayan, kaya dapat maingatan niya ng maayos guys. So medyo malapit-lapit na rin to na matapos at yan, nakikita nyo nga, maiksi na. Hindi ako makapunta doon dahil umaambon. Dito na ako sa gilid-gilid para baka magkasakit pa tayo. For information guys, ito yung pinakahuling area namin dahil kung mapunuman kami or hindi dito sa area na to, kami ay naka-schedule na bukas para sa port call or kami ay magde-deliver na ng isda sa Rabaul dito sa Papua New Guinea guys. So stay tuned lang guys at ang ating mga video, long form videos ay nasa YouTube channel natin. Ang puro reels lang po ako sa ating Facebook page at dahil sayang naman po yung ating mga video, long form videos kasi hindi rin naman po yung binabayaran ni Meta, puro reels lang po tayo guys. So thank you po sa suporta at sana ma-enjoy nyo po ang panonood. Ito po ay popost natin pagdating natin sa port. Ayan guys, thank you ha. May mga tumitingan ng tuna dito. So lapitan natin guys kasi sabi may tuna daw. Ayan, malapit na, konting panahon na lang at makikita na natin yung isla nating hinuli kanina na nandyan sa loob ng lambat. Ayan guys. Yan, medyo dumidilim na nga sa kapaligiran kaya talagang iniingatan nila na huwag kumipot yung ating lambat para hindi masayang yung isda. Ang hirap humuli, ang hirap maghanap ng isda. Tapos ngayon medyo taghirap ang isda kaya talagang sikap na sikap talaga tayo makakita ng isda para tayo yung maarihan guys. Ayan, medyo umaambon-ambon na nga itong ating mga senior. Ayan. Nandito pa rin tayo guys kay Red Robin or Regine. Ang call sign natin ay si Regine guys. So yung barko natin Regine. Ang ating helicopter ay si Eagle guys. Yan yung ating power block na binatanggit kanina. Yan yung power block. Ayan.
Pag dumaan ng isda dyan, durog na durog guys, kaya sayang. Kaya dapat wag tuminga. Ayan. Ayan, tulad nga ng dati guys, sisilipin na naman ng ating diver yan. Kitang-kita yung ulo. Itinuhog tayo guys. Ayan. Ito yung bag portion kung saan dito naiipon yung isda. Pag iniangat na yung bag portion, nandito yung bag portion sa side na ito. So dyan naiipon ang ating isda. Sindi lang ilaw, magdidilim na. Ilaw, nakawag ka. Ilaw. May isang tuna na malaki doon, no? Tinutulak. Yun. Sayang kasi may ikot ng power block yan, kaya tinutulak pa baba na. Ayan, nagpakita na. Daming tuna, lalaki. Ano, nababanag na yung isda, mga tuna. Ayan. Oh. Lalaki. Ayun o. Tuna. Ayun lang ang sabi ng libo sumuloy. Nasisikip pa na sila. Sisikip
Maaga pa na yung tuna. Pipili ka na. Ayan, lubutan na. Pinagkaloob na. Thank you Lord. Ayan. Yan ang ating pinagpaguran kanina na hanapin. Puro, no? Puro? Puro? Ha? O, pulo na tayo. Pulo na tayo na. Kulang na lang kami. Kulang na lang kami ng 54 tons guys para mapuno na kami. Para mag 930 tons yung laman ng ating barko. So isang buwan na kami dito guys. Kaya bukas ng November 14 1 month na tayo guys. Kaya eto, thank you Lord. Baka sakaling mapuno na tayo dito. We only need 54 tons para mapuno yung ating mga bodega. Isang bodega na lang mahigit ang kulang natin. Maraming tuna. Yan guys, ganyan tumitinga yung ipin nila. Ipin ng tuna sa lambat. Sana mapuno. Last set ng Mamay Kilo. Tahimik lang guys yung tuna, pisik-pisik lang sa loob, pero pagka nasa ilalim lang mostly. Pagka nakasakop yan sa lambat, lumalalim lang sila. Hindi sila katulad ng gulyasan or skipjack na showy, lagi na lang lutang ng lutang. Kahit na kakonting isda lang, lutang sila ng lutang. Pag tuna talagang sila ay nasa ilalim lang, doon sila namamalagi sa mas malalim na portion ng dagat guys. Kaya minsan kala mo walang isda sa loob pero nandun lang pala nakasiksik sa ilalim. So yun ang beauty yun ang kagandahan pagka ikaw ay umaarya ng tuna. Dahil talagang kahit lumubog yan, dun lang kung saan siya lumubog, mostly dun lang din siya, hindi siya umalis kasi mapera siya ay may hinahabol na dilis yan guys. Electric! Kanina pa sabi electric eh. Okay, sa ulo mo. Meron dyan sa taas.
Delikado yan. Sir, hanapin mo ulit. Please, ako ulit. Pero kaya, nawala mo. Ano mo? Ito, ikaw. Dito, dito. Ayan naman! Lakas ang hangin, madilim na, gabi na. Bilis yung
Robo na sila guys. Medyo mabigat na yan kaya kailangan ng malaki ng lupin na gagamitin dyan. Saan po tayo? Yan. Ikaw tuna. Ikaw singit. Sasalok na tayo guys. Anong oras na ngayon? 6:30 pa lang pala nga eh. 6:30 pero sobrang dilim na ngayon, no? Dilim ng kapaligiran. 6:30 na ng gabi. Paano na? Mga panyero. Mga libre.
talaga. Walang nahalo. Walang nahalong iba, kundi tuna lahat. Puro yellowfin tuna, yellowfin tuna. Ay, sayang yung isa. Ang laki ng nalaglag. Purong-puro siyang yellowfin tuna. Para lipat sa kaya. Ano na yan? Nice. Walang magtapon, walang magtapon. Lotro, pesa, lotro. Puno. Wala, nakaandyan lang yan sa lulot. Yan kung kali yan, nakalagay lang sa lulot yan. Ito, nakuha rin kami sa isa. 5:30. Ito ang bunso nila. Ilan ang bunso? Ayan ang bunso. Si Father. Ayan, pater. Marami yan. Para kasi sa lulod eh. Nahalo kahit isang gulyasan ano?
Bilis kasi tumakas guys ang gulyasan. Ay, isa. May isang piraso. Nakatakas kasi guys ang gulyasan. Laki-laki nun. Yan, wasak na itong ulaw. Ang ulaw. Konti na lang. Maganda kami mga kasimahang isda. Ito na yung last na isda na ating nahuli. So, thank you Lord dahil last day namin dito, kami ay pupunta na sa port. Medyo may kulang pa kami. Hindi ko lang masabi kung ilan tonelada pero for deliver na kami guys. Tomorrow isang buwan na kami. So, thank you Lord. Hindi kami napuno ng talagang full pack pero napakalaking blessing na nito Lords para sa amin. Maraming salamat guys sa panonood. Keep on watching lang po sa ating mga kasimahang isda. Stay safe everyone mga kasimahang isda. Shoutout sa ating 328,000 followers sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. 24,000 guys. Thank you guys sa pagsubaybay. Last day na natin. Ngayon ay almost 7 o'clock na ng gabi. Madilim na ang kapaligiran dito guys. Ayan, unti-unti na kaming pupunta sa Port of Rabaul by mamaya. Para bukas ng umaga, nandoon tayo sa port. Thank you guys. Ingat po kayo dyan. Stay safe. Enjoy watching po mga kasimahang isda. Bye-bye. Good night.